marami na ang nag-request sa amin na maglakad sa buong farm at ipakita ito. Hindi namin alam kung paano ito mapakita upang hindi naman nakakalito. Gusto naming makapagbigay ng ideya kung ano ang kabuuang hitsura ng aming goat farm para naman magka-ideya kayo at mas maihanda ninyo ang inyong goat farm at maging mahusay ito sa pagpaparami ng kambing. Mag-subscribe na dito sa ating channel na Sideline.ph. Gusto nyo bang makamura? We got you! Finally, nandito na ang Monkey.ph. Sa Monkey.ph, mas pinababa pa ang presyo at ang kalidad ay tunay at garantisado. Cheaper na, better pa! Monkey.ph, ang agri-vet store na pangmasa. Monkey.ph ang inyong kasangga. Simple at maliit na goat farm, pero scalable. Lahat ng bagay ay pwedeng simulan ng maliit lang. At iyon ang aming goat farm. Inabot pa lang ang mga kambing namin ng 90 plus at ni minsan ay hindi pa kami humigit sa 100 kambing. Pero ang importante sa isang goat farm ay hindi ang bilang, kung hindi scalability. Ibig sabihin sa scalable ka-sideline, maaring palakihin. At ang isang maliit na bagay ay napapalaki hanggat ito ay viable at practical. Wala akong tungkukan. Tama pa naman yun. Kung kasisimula pa lang ninyong mag-alaga ng kambing o kaya naman gustong magsimula ng isang goat farm, para sa inyo ang vlog na ito. Overview. Ang aming goat farm ay malaki lang ng kaunti sa kalahating ektarya. Kung nais ninyong mag-visit, makipag-ugnayan na lang po kayo sa amin sa Monkey.ph para ma-schedule po namin ang inyong visit dito sa farm. Makikita po ninyo ang outlines ng aming farm. Small scale po ang operation namin. Ipinapastol po namin ang aming mga kambing at pinakakain din sa hapon ng anumang kulang sa pastulan. Legumbre, pakchong, mumbasa, indigo fera, malunggay at feeds na rin. Ang isang kaibahan ng aming goat farm sa iba ay puno ito ng halaman na nakapalibot. Kung sa iba ay naubos na ang mga puno dahil sa pagkain at paninira ng kambing. Kami naman ka-sideline ay napanatili naming maraming halaman sa loob nito. May vegetable garden pa nga kami. Wow. Ang tawag pa nga namin ay Goat Farm Garden. Bahay ng kambing. Dalawa ang bahay kambing namin ka-sideline. Isang 3x3 meters na bahay para sa mga inahin at mga bisero at isang 7x10 meters kung saan naroon ang karamihan ng aming mga alagang kambing. Elevated ang mga ito ka-sideline para mapanatiling malinis ang mga kambing at makontrol ang amoy dulot ng dumi. Maliban sa elevation mga ka-sideline, properly ventilated po ito. May pasukan at labasan ng hangin. Ang kakaiba sa aming mga bahay kambing ay napapaikutan ito ng kawayan sa loob, pero sa labas naman ay yero. Ang kawayan ang gamit namin dahil presko at malamig ito. Sa labas naman ka-sideline ay yero sapagkat gusto naming maiwasan ang anumang hangin na maaring makastress sa aming mga alaga. Siguro sa isang vlog ka-sideline ay ipapaliwanag namin ito at karaniwang pinupuna ito ng mga ibang magkakambing. May nagsasabing
magastos daw. May nagsasabi din na mainit dahil sa napaikutan ito ng pader. Isa lang ang sagot namin ka-sideline. Matagal ng ganito ang aming bahay kambing at napakaliit ng mortality o bilang ng namamatay dulot ng malakas na hangin o pagkabasa tuwing umuulan. Dumi ng kambing. Ang dumi ng kambing ay natatambak sa ilalim at sa oras na ito ay matambak ay kailangan nating alisin. At doon pumapasok ang importansya ng madali itong mailipat para ma-recycle. Dito sa aming farm ay ginagamit namin itong compost para sa aming mga goat farm garden at fertilizer para sa pagkain na rin ng aming mga alaga kagaya ng pakchong at mombasa grass. Division. 8 ang division na ginawa namin dito sa aming farm. At ginamitan namin ito ng cyclone. Mahirap kasi ka-sideline ang hog wire at madaling masira po ng mga alagang kambing. Gumamit din kami ng mga poste na gawa sa semento sa lugar na lagi ang napupuntahan ng aming mga alagang kambing. Tara na mga ka-sideline at ikutin natin ang Sideline PH Goat Farm. Area A. Practice ng pagkain ng mga bisero. Ang Area A ay pinakamaliit at dito namin nilalagay ang kaunting dumi galing sa Goat House 2 o yung Goat House kung saan naroroon ang mga bisero at mga inahin. Hogwire lang ang gamit namin dito upang mapasukan ng aming mga bisero at makakain ng kaunting damo. Sa Area A ka-sideline ay naroon din ang aming karamihan ng aming mga katuray upang madali itong maipakain sa ating mga inahin. FYI lang mga ka-sideline, ang legumbre ay napaka-importanting pakain sa ating mga inahin para mapanatiling maraming gatas. At kung maraming gatas, matataba ang mga bisero. Bilang konklusyon sa Area A, may katuray, may indigo fera at lagayan ng dumi. Area B. Ang Area B namin ka-sideline ay assorted pa rin. May pakchong, may katuray at lagayan pa rin ng dumi. Area C. Ang Goat Farm Garden. Ang Area C ay halos katuray din ang nakatanim at dito din kami nagtatanim ng mga gulay. Sadyang malapit ito sa aming mga goat house para naman madali naming maitambak ang dumi ng kambing. Ang dumi na nagiging lupa ay ginagamit naming pataba para sa aming mga patola, upo at iba pa. Bilang konklusyon patungkol sa dumi, 3 area ang ginamit namin para mapaglagyan ng dumi, lahat ng sides ng aming goat house. Area D. Mombasa Grazing. Ang mombasa ay pwedeng grazed o pinapasukan ng kambing para kainin. Siyempre, sa pagkakataon na heavily grazed ito, dapat ay palakihing muli bago magpapasok at magpakain ng kambing. Maaari din siyempreng mag-cut and carry para mapanatiling mabulas ang pagtubo ng mombasa grass. Area E. Ang Area E ay pakchong ang nakatanim. Kasalukuyan ay mapapansin ang pasimulang pagtubo ng aming mga pakchong. Ang pakchong
tuwing sa katagalan ay dapat ding mag-replant. Ibig sabihin ka-sideline, ang makapal na pakchong ay dapat ding palitan pagdating ng araw. Dito din kami kumukuha ng baby pakchong o yung pakchong na 3 weeks old pa lang. Pawang malambot ito ka-sideline para itong treat sa mga kambing natin dahil super palatable sila sa edad na nasabi. At kung napansin ninyong madamo sa paligid ka-sideline, huwag ninyong ipag-alala ito. Tandaan, ang mga alaga po natin ay kambing at ang solusyon dito ay magkumpay lang sa lugar na madamo upang mapakain. Area F, Assorted Pakain Area. Sa Area F ka-sideline ay nagtanim kami ng assortments. Maraming pakchong, mumbasa, katuray at malunggay. Kung napansin ninyo ay malapad-lapad ang distansya ng aming mga halaman. Sinadya namin ito ka-sideline para mas madaling ma-maintain ang mga damo at legumbre na nakatanim dito. Ang Area F ay easily accessible din para madali kaming makakuha ng iba't ibang pakain. Area G, Pakchong Area. Sa Area G ay purong pakchong lang ang itinanim namin. Area H, Mombasa. Sa Area H naman ka-sideline, nakatanim ang madaming Mombasa grass. Ang Mombasa grass, para lang sa kaalaman ng lahat, ay napakabilis tumubo. Pagkaputol mo ngayon, kinabukasan, tumubo na ulit ng 2 hanggang 4 na pulgada. Super bilis makabawi. At hindi natatapos ang kalbaryo namin dito sa gubat na to. First step, tanggalin na siya. Pang gymnastic tong ano? Pang gymnast tong bakod ni Monkey? Kaya yan. Go, go. Diba? Mission accomplished. Goodbye, pakchungan. Play Area, pinaka-importanting lugar para sa kambing. At ang pinakahuli, ang play area. Dito namin pinalalabas ang aming mga kambing upang maglaro. Importante ang activity area para sa mga alaga natin. Kahit ang ilang eksperto na magkakambing ay naglalaan ng area para mapaarawan at mapaglaruan ng kanilang mga kambing. Patubig para sa mga halaman. Importante ang pagkain ng kambing kaya kailangang mapanatili natin silang malusog. Ito ay sa pamamagitan ng proper fertilization at patubig. Super pangarap po namin ka-sideline ang malagyan ng aming farm ng windmill-powered na patubig. Pero sa ngayon, dahil kulang pa ang budget, sa kuryente na muna tayo. Sa aming water system ka-sideline, iniiwasan namin ang conveyance wastage, kaya gumamit kami ng mga tubo patungo sa ibang location ng aming farm. Depende sa elevation nito. Hindi magiging mataba ang ating mga halaman kung walang tubig. Sabi nga nila, water is life. Bisitahin niyo rin kami sa aming Shopee at Lazada.
I-download lang ang app, i-search at i-type ang Mang K Agri-Ventures at pwede na kayong mag-order. I-follow at i-message rin kami sa aming Facebook page na sideline.pinas. At ka-sideline, join na sa ating official Facebook group na Kamali. Sana ay nabigyan namin kayo ng ideya para mapag-ibayo ang inyong operasyon. Kung may mga katanungan po kayo mga ka-sideline, mag-message lang po kayo sa amin sa mangk.ph para mas malinawan po kayo. Kami po ang inyong ka-sideline na si Aga kasama si Mang K para sa sideline.ph. Happy goat farming mga ka-sideline!